Hi! Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo pong lahat. Okay? So, dapat po nag-reading ako ng October 1. Pero, hindi ako umabot. Okay? Kasi po meron po akong inasikasong mga importante po, no? So, now, gusto ko po munang, by the way, syempre, kailangan introduce ko po na po pala ang sarili ko. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Again, madaling araw na naman po, kaya po medyo mahina na naman po ang ating voice. So, pakikuha na po ang inyong mga headset, earphones, earpods, kung ano man po yan, na para marinig nyo po ng malakas ang aking boses at marinig nyo ang mensahe ng mga divine and the Holy Spirit. Okay? So, again, sa mga bagong napadaan, and nagkaroon po ng interest at na-attract po dito sa ating channel na kung bakit pabalik-balik po kayo at lagi po nag-a-appear sa inyo itong aking channel is kumbaga ito po is more on spiritual awakening, spiritual journey, more on parang mas nakaka-relate po dito is yung mga nakakaramdam na sila ay may something nakakayanan na binigay ni God, and to those na mga beginner, no, as a healer, no? Or even yung mga yung mga healer po talaga is welcome na welcome po dito sa ating channel. And okay, so now is gusto ko po magpasalamat po, no, kasi naging maganda po ang pasok ng ating October 1 to 31 na reading yesterday. Okay, so maraming salamat po sa inyong kumbaga pagtangkilik at patuloy po na pagsusubaybay, and welcome po kayong lahat ng mga bagong pasok or bagong new subscribers, no. Okay, sorry po at nakat na naman po ang video. Okay, so nasaan na ba ako? Syempre nakalimutan ko na po yung yung aking kinembers na sinabi, no. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita sa inyo. Gusto ko nakagating yung microphone ng aking earphone na para lang marinig nyo ako. Anyway, okay, so now is mag-start na po tayo, no. Again, ano ba to? Since magkakaroon po, papasok po ang first Friday, no? So, paki-expect na po na mag-reflex po ako ngayon ng mga amulets, no? So, every month, no? Before po mag-first Friday. Pero wag po kayo mag-alala kasi po lahat naman po ng mga finiflex ko ng mga amulets is talaga pong mga may karga na pong mga Latin na salita. Okay? So, ganun din po sa mga oils, sa mga pampaswerte at pangkalahatan na oil na protection is talaga pong yan is talagang proven po na talagang effective. Marami na po nagpatunay niyan. And ano pa ba? Yung sa po natin cleansing, and hindi ko pa lang po kasi nakukuha dun sa sa altar. Dinadasalan ko pa rin po kasi mga candles, no. Okay? So, gusto ko pong i-welcome ang aking maliit na si Archangel Michael sa ating reading session. O, diba? Welcome niya naman siya. Okay? Ayan. So, alam nyo, ang saya-saya ko kasi nagkaroon na ako ng ganyan. Si Archangel Michael. That's one of my talagang protector din. Talagang umaatake yan anytime na kailangan ko siya. Talaga nandyan siya for me. Okay? So, ngayon po is, syempre, hihingi muna tayo ng basbas, no? Hihingi po tayo ng basbas po muna. Pahintulot kay God. No? Okay? So, again, sa mga makaka-resonate po is please, paki-subscribe po itong ating channel, and paki-like and share, and paki-click din po ang notification button, lalo na po kung kayo po is nakaka-resonate, no. Paki-click po ang yung notification bell para po updated po kayo sa mga readings po natin. Okay? So, nga pala, meron din po tayong paminsan-minsang love reading. Okay? Panginoon Diyos, Ama, magandang umaga na po sa inyo, sa lahat po ng mga
gabay sa universe, spirit guides, ancestors, angels, archangels, elementals, no? Good morning, magandang araw sa inyo. Ako po ay naririto ngayon para po humingi po ulit sa inyo ng gabay at proteksyon, no? Laban po sa mga kaaway, no? Kami po na nanonood, no, ay bigyan niyo po ng protection para po i-deliver ko po ng maayos sa aking mga collective viewers, subscribers, ang mga mensahe po na manggagaling po sa inyo. Naway kami po inyong patuloy na proteksyonan, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna at anong pagklase ng karamdaman at tukso. Bigyan po ng swerte pangkalahatan nang sa ganun po ay maibigay po namin ang pangangailangan ng bawat isa, lalong-lalo na po para sa pamilya. Bigyan po ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Pakibasbasan po sila ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal dugo, banal langalan, para po sa ikagagaling nila. Lalong-lalo na po yung talaga pong nasa critical, no, pakibasbasan po sila, nabigyan po sila ng kagalingan. Naway kami po inyong samahan ngayon dito para po mabigyan po ng right messages po from you, from all of you, no, Holy Spirit, sa ating mga collectives. Maraming salamat po. Amen. Okay, so gagamit po tayo ng ilang cards. Isang tarot and the rest are mga oracle cards. Okay, so syempre sa tarot card muna tayo kukuha ng mensahe. Okay, so na-cleanse na naman po natin to lahat. Tabi ko po muna sila. Ayan. Okay, so meron akong dumating na ganito ha, guys, yung may Sator Arepo Tenet Opera Rotas, no? Ito matagal ko napuntangan to. Ang hirap po kasi magpagawa ng ganito. Pero iba lang po yung ganito niya. Medyo siya, pure po na dignum na kahoy. Okay? So may dumating na po ako niyan, pero lang po to, limited stocks lang po kasi po ang hirap pong mag-request to sa pinapagawaan ko. Grabe. Okay, so flex ko po yan. Maganda po ang meron kayong ganitong bracelet, especially po sa mga healers or sa mga nag-start pa lang na healer, no? Kasi po ito is susi po to, no? Isa po to sa nagpapagana ng mga orasyon. Ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Napakabisa po niyan. Hindi po pwedeng wala ako niyan. Okay. Tingin po ako mensahe para sa collective. Start na po tayo. Ano kayang update? No? Ano kayang bibigay po ba ng babala o bibigay po ng positive? No? Pero madalas po kasi is babala ang lumalabas po ngayon kasi nga po palakas kayo ng palakas ngayon. So more on babala po ang madalas na ibinibigay. So ito ang ating first card. Wow! Abundance agad. Wow! Success agad. Wow, ang ganda ng first deck mo. Ang ganda ng first card. First 3 cards mo is abundance agad. Okay, so naandun ka na sa peak, no? Naandun ka na sa talagang happiness, no? Na-reach mo na yung happiness. No, kumbaga andito yung fulfillment, no? And hindi lang 1, 2, 3, 4 ang meron ka na na-reach mo na, marami pa. And meron pang darating na mas malaking blessings na bibigay sa'yo dito sa 9 of Pentacles. So, syempre, sino bang nagbigyan kundi ang Almighty God, no? Sila. Ang universe, kumbaga, andyan yung talagang sinuportahan ka sa lahat ng mga gusto mo. And talagang binibigyan ka nila ng sangkatutak na rewards na talagang uulanin ka. No, this month of October is ang ganda ng pasok, no? So ang ganda ng reading ngayon ninyo collective, no? And we have the Queen of Wands and 7 of Pentacles. So dito when it comes to naman sa powers mo, no? Kung dito sa 9 of Pentacles is kasama din naman dito yung spiritual growth mo, no? Baga nagkakaroon ka talaga ng growth sa spiritual na talagang andun yung no doubts, no, na talagang lumalakas ka na dito sa spiritual world, no, na talagang kasi marami ka na rin napatunayan, marami ka na rin masyado kang dedicated dito sa binigay sa yung mission ni God na talagang isinapuso mo. Kaya kumbaga yung suporta sa dito ng universe, ng mga ancestors mo, ng mga spirit guides mo, archangels, lahat, no, angels, elementals, lahat
no, is talagang todo support at todo protektado ka. Okay? So, dahil dyan is kumbaga yung growth mo, no, is talagang yung outcome ba is kinatutuwa mo din ng sobra kasi andun yung pinagbigyan ka sa mga kahilingan mo, pinagbigyan ka dun sa mga wishes mo to God na kumbaga bigyan ka ng ganitong kakayanan, bigyan ka ng ganito, bigyan ka ng solusyon, bigyan ka ng guidance, bigyan ka ng kung ano-ano pagdating sa spiritual, no? Para kasi more on spiritual ka nagtutok. Parang hindi ka na into material things na parang mas iniisip mo yung growth mo ba para mabigyan mo ng solusyon yung mga lumalapit na tao sa'yo. Especially sa mga talagang malalalim yung sakit, no? For example, yung talagang may mga kulam na matagal na nasa katawan nila, doon na nanirahan sa katawan ng pasyente mo, na talaga namang natanggal mo, no? So, yun, isa yun, no? Tsaka meron ka kasi mga may uniqueness ka when it comes to healing, no? Talagang meron kang kakaibang kakayanan pagdating sa panggagamot, no? So kaya andun yung kasiyahan mo na talagang super, no, na talagang dito sa Seven of Pentacles is talagang anong tawag doon, yung inaani mo na, no, kumbaga inaani mo na yung tinanim mo, napagod mo dun sa healing, no, kumbaga andun yung nagbubunga na ngayon yung mga araw-araw mo na ginagawa, araw-araw na pagdadasal mo, araw-araw na pag-aalaga mo sa mga tangan mo, sa sarili mo, pagpapakain mo ng dasal sa mga to, even sa sarili mo, is eto na, nagbunga na. Kumbaga, nabuhay mo na lahat ng orasyon mo. Buhay na sila. Andiyan na sila para ikaw ay tulungan sa iyong mga mission, no? Lalo-lalo na dyan sa panggagamot mo, no? Kaya, congratulations sa iyo dahil dito. Kumbaga, ang ganda ng ng reward na ibinigay sa iyo dito. Okay? Ito yung ginagamit kong card ngayon is Light Seer to. No? Ito po yung mga halos kauna-unahan ko mga card. Okay, so we have the Hierophant, the King of Swords, and the Seven of Cups. Parang tataas ko lang po. Okay, so dito sa the Hierophant is talagang sa mga still, no, nagda-doubt sa mga kakayanan, no, is wag nyo na pong pagdudahan yung kakayanan nyo. Talaga nandun na po kayo sa rurok. Nandun na po talaga kayo sa as a healer is talaga naandun na po yung talagang malakas po kayo. Kasi nga po, yung kakayanan po na meron kayo is direct from God. No, direct from God. Kumbaga, dito is ang nagbibigay sa inyo ng strength, ng power, ng energy, no, ng tapang, no, is si God, no. And andyan si God para nagbibigay siya ng command sa mga angels, even sa mga archangels, no, sa mga gabay nyo, na kung paano kanila poprotektahan, kung paano kanila gagabayan, kung paano nila itatama or paano mo isasagawa ang isang bagay pagdating sa panggagamot, no. Kaya this time ang kailangan mo lang gawin is mag-relax, makinig, lakasan mo ang pandinig mo, lakasan mo ang senses mo lahat, no? Senses mo sa paningin, sa pandinig, sa pakiramdam, sa pag-iisip, lahat, no? Kasi kumbaga pagka napagana mo lahat 'yan, alam mo 'yun, ang dali mo nang ilalabas kung ano yung meron kang kakayanan, especially sa panggagamot. Even sa mga tarot readers is ganun din, ano. Kumbaga yung psychic abilities mo dito is talagang mataas, no, malakas, ang laki ng development ng mga senses mo dito. Kumbaga, hindi ka na katulad ng dati na parang alam mo yun na meron kang mga doubts, no. Kasi nga kumbaga dito is palagi kang dati kasi is palagi kang meron mga duda, mga parang ayaw mong gawin or parang nagdadalawang isip kang gawin kasi nga natatakot ka kasi nga baka mamaya magkamali ka. This time, hindi nga. Okay, so once na may ginawa kang isa, is talagang andun yung siguradong sigurado ka na. It's just that kailangan mo lang talaga dito lagi, no, lagi ko sinasabi sa inyo na humingi muna kayo ng pahintulot sa taas kay God bago niyo po isagawa ang lahat, lalo na po sa panggagamot. Humingi po, hindi po yung umpisa nyo agad ng orasyon o umpisahan nyo alagad ng kung ano-ano, no. Lalong-lalo na po sa mga panggagamot, kailangan po yan na humingi po muna kayo ng basbas, humingi po muna kayo ng pahintulot para po
mapagtagumpayan nyo po yung panggagamot. Okay? So, hindi po pwedeng banat ang banat kasi po hindi gagaling ang pasyente nyo. No? Wag kang, wag bida-bida. Okay? Kasi hindi ka Diyos. Okay? So, tayo ay instrumento na inano tayo ni God, na binigyan tayo ng mission. So, kailangan po nating mag-act ng tama. Okay? So, kailangan po dito is magpakumbaba ka pa rin. Again, si God lang ang may karapatan sa ganyan. Na kumbaga directly siya mismo makakapagpagamot. Yan, si Jesus Christ. No? Pero hindi pa rin. Kasi si Jesus Christ, kahit na nagagamot siya noon, is talagang humihingi rin siya ng pahintulot sa tatay niya, sa ama. Kay ama. No? Kaya napagtatangkupayan niya kasi yung Holy Spirit from God is talagang yun ang nakakapagpagaling. 'Di ba? Ganon din tayo. So, kaya kailangan lagi tayong ganun. Lagi tayong hihingi ng pahintulot muna bago tayo bumira ng bumira. Okay? And we have the Four of Swords, 3, the Empress, binasa yung number, and Justice, and the Lovers. So, apat po kasi ang bumagsak na cards. Okay. So, dito sa Four of Swords, sinasabi dito na kumbaga ngayon is magiging kampante ka na sa lahat, no, na kasi kumbaga naisasagawa mo na nga ng tama eh. Kumbaga sa ngayon kasi hindi ka naman kumikilos kasi na parang dahil lang sa kagustuhan mo. Yan dahil sa mga guides, no? Kasi hindi mo na maisasagawa yan, especially sa mga sa mga nagre-ritual, mga ganyan, and paano pa ba? Nanggagamot, lalo na kung halimbawa, nanggagamot din kayo online, no? So, dito kasi is, meron din kayo mga inaalagaan for sure na mga orasyon, na dasal. So, sila din mismo ang sa inyo, nag-guide sa inyo kung ano yung dapat nyong gamitin doon. And kung paanong way ang gagawin yung panggagamot doon sa pasyente nyo online. No? And, dito naman sa The Empress is sinasabi dito na kumbaga yung ginagawa nyong paggagamot online and walk-ins, no, is makikilala kayo. Kumbaga unti-unti, no, is parang alam niyo yun, makikilala talaga kayo worldwide. Especially sa online, no, kasi kung napagtatanggupayan nyo talaga to, alam ko na pagtatanggupayan nyo naman yung paggagamot nyo online, is talaga makikilala kayo worldwide. Okay? So, yung justice dito is, sinasabi dito na lahat ngayon is mababalanse na. Lahat is mabibigyan ka na ng katarungan dito. Kasi nga, kumbaga, every time naman na may babanat sa'yo dito spiritual is naandyan naman tong mga guides mo to protect you, to save you, no, and to heal you na rin at the same time. Kasi ayaw nila syempre ng nasasaktan ka. Kasi yun ang utos ng Panginoon Diyos na kailangan pangalagaan ka, na huwag ka masasaktan. Okay? So, kaya, kumbaga, andyan sila para maging protector mo na binigay. Okay? So, here sa The Lovers naman is sinasabi kung meron kayong mga di pagkakaunawaan, not only dun sa mga partners, ganyan, hindi lang dun, even sa mga pasyente nyo or clients nyo, is na andun din, nabibigyan dito ng justice, no? Kumbaga, hindi lahat, no, again, yung mga ginagamot nyo is kailangan din po dito pairalin nyo yung psychic abilities nyo, intuitions nyo is andun din yan. Kasi marami pong playing victim dito, no, na kumbaga parang biktima sila ng tadhana, biktima sila ng ganito, na gagawa ng kwento, ganito, ganyan. So, kailangan doon kasi is medyo aware kayo para hindi rin kayo naloloko, no. Willing naman kayong tumulong, no, pero kailangan alamin nyo rin yung punot dulo muna. Kasi, nasa sa inyo yan, ma-evaluate nyo yan, mapapakiramdaman nyo rin yan through message or through sa pakikipag-usap kung nagsasabi ng totoo o hindi yung kausap nyo. Even sa phone, kahit hindi kayo magkaharap, face to face, kahit sa tawag lang or sa chat, mararamdaman nyo yung sincerity ng tao kung nagsasabi ng totoo, hindi gumagawa na lang to ng drama sa buhay. Okay? So, may mga ganun po. So, kailangan po is maging aware po kayo sa mga, again, naman po yan sinabi ko rin po yan sa reading ko yesterday na kailangan nyo maging aware dito sa mga taong to. Kasi the more po na nagkakaroon kayo ng success sa buhay,
nagiging mas matagumpay kayo. Meron nga po akong ito pa isi-share ko lang po sa inyo, na meron po akong kilala na isang manggagamot na pumupunta po sa kanya, and hindi niya po ito na gamot kasi nga po may line up po yan, meron pong numbers, no, para po ma-assist po kayo or magamot kayo, kaso hindi po siya umabot kasi nag-cut off. So ang nangyari, meron dun sa lugar na iyon na nag-iikot, na parang kumbaga sa parang may fixer na may kakilala rin pong manggagamot, no. So ang nangyari po, yung fixer na yon na kumuha po dun sa pasyente dahil naabutan nga po ng cut-off, hindi na po nagamot. So, gustong-gusto, galing pa po sa ibang lugar. So, napunta po siya doon sa isang manggagamot. No? So, manggagamot naman po, nakakapagpagaling naman po, pero andun po yung parang ang pangit, no? Parang may panunulot na nagaganap. No? So, yung mga ganun po is kailangan pong medyo iwasan po natin yung mga ganun tao, no, na parang nanunulot, yung mga ganyan, no. So ang kailangan lang po dyan, ano, kung kapwa healer po is hayaan nyo na po, kasi doon po sila hinatid ni God, no. So nasa sa kanila na po yun, pero ano na rin po yun, parang tadhana na rin po kung masasabi. Kung magpapadala po kayo sa udyok, ganun po yun. So kumbaga wag po tayo masyadong kailangan po talaga yung pasensya dito is talaga mahaba. Okay? So, kuha lang po tayo ng 2 cards para lang po mapuno natin to or makumpleto po natin to nakalatan. Okay, so the Emperor, meron kang the Empress kanina, and the Emperor is nandito rin, and the 5 of Cups. So, dito sa the Emperor and the 5 of Cups, is sinasabi naman dito na kumbaga, yung kung nararamdaman nyo lagi yung minsan meron kayong goosebumps, no? Especially pagka nagpe-pray po kayo. Or, ito is nararamdaman din po to ng mga pasyente nyo. Every time na bumubuga po kayo ng orasyon, or every time na hinihipo nyo po ang pasyente nyo, is nagkakaroon po ng nakakaramdam po ng goosebumps. Yung pangingilabot ba? Yung tumitindig ang balahibo, pati buhok sa ulo, yung mga ganyan. So, yan po yung mga nararamdaman niya, or even yung iba po parang merong malamig na hangin, or parang may umihip sa katawan, ganyan. Yan po is patunay lang po na kayo po binabasbasan, no, na mapapagaling at mapapagaling nyo po yung pasyente, no. So kailangan lang po dito is yun nga po, lagi pong tama ang proseso po ng paggagamot nyo, hindi po yung bara-bara, no. So alam nyo naman po yan, and again, para po ma-reach nyo po yung ganyang power, no, na ibinigay ni God, na yung gifts and abilities po sa inyo, is kailangan po na kumbaga wag po kayo makakalimot na mag-pray, no. Kahit po inaantok kayo, kahit po marami kayong ginagawa, make sure na magdadasal po kayo that day. Wag po kayo mag-skip. Okay, kasi po once na nag-skip po kayo, no, though hindi ko pa naman po nararanasan, pero kumbaga hindi kasi po kumpleto ang araw ko kung hindi po ako makakargahan ng dasal. Kasi syempre po ano po yan katulad ko po, lahat po na halos ng dinadasal ko is more on protection, no, more on bakod, yan, balabal, ganyan. So, kailangan ko po ng mga ganyan kasi kayo rin, no, especially po sa mga bago, wag po kayong tatamad-tamad magdasal, no. Kung kayo po talagang andun yung porsidido kayong manggamot, no, kasi hindi nyo po alam kung sino po ang darating sa inyo. Pwede po may kargang kulam yan. Kung elemento, wag nyo po maliitin ang elemento, kasi po ang elemento, meron po talagang tinatawag na hari, prinsipe, reyna, may mga ganyan po yan. Pagka tumapat po kayo dyan at mababagsik yan, kayo rin po ang babalikan. Or worst, kung hindi kayo tablan, pwede pong kaanak, no? Pwede pong malapit po na kaibigan nyo, ganyan. So, better po na talagang lagi po kayo nagdadasal para hindi lang po protection nyo sa sarili, kundi pati po sa loved ones nyo. So, kailangan po dito, alerto po kayo. Kailangan po dito is papakiramdaman nyo po lagi ang paligid nyo. Huwag po kayong kampante. Okay? Huwag po yung pa-kuya-kuya-kuy na lang. No? Alam nyo po na naandyan si God, handa kayo ganito kasi andito naman ang ancestors ko, andito naman ang mga archangels ko. Huwag po kayong ganun. No? Tulungan nyo rin po ang sarili. Huwag nyo pong iasa sa mga gabay.
Okay? Andyan po sila sa inyo para protektahan kayo, pero wag nyo pong iasa sa kanila. Okay? Kasi hindi po biro. Yun nga po sinasabi ko lagi, ang pagpasok po sa spiritual is hindi po biro. No? Okay? So, punta tayo sa kabilang card. Dito naman tayo sa ating Psychic Tarot. Ching! Dito naman tayo sa ating Psychic Tarot. So, ito is sinasabi dito sa ating first deck na Light Seers Tarot is ibig sabihin po niyan, kumbaga kung isa-summarize ko po to is more on ganun pa rin, parang nagbibigay pa rin siya ng warning, pero naandun yung first deck mo kasi, first card mo dito sa deck na to is, kumbaga, andun yung talagang successful ka na kumbaga, andyan na yan no? So, andyan na lang yan para ingatan mo, wag mo abusuhin yung kakayanan na meron ka. And, yun nga, pinapaalala sa'yo na guided ka ng Holy Spirit, ng Ascended Masters, ng Universe, Ancestors, no, yung mga yan, Archangels, and kailangan mo lang talagang balansehin ang lahat, no, lahat, kailangan mo balansehin, lalo na sa pang-spiritual. And syempre, kailangan, hindi lang more on spiritual, kailangan mo din balansehin yung personal life mo. Kung nakakaramdam ka ng pagod, ipahinga mo. Okay? Pahinga mo. Pwede pong magpahinga, libre po ang magpahinga. Huwag nyo rin po abusihin ang katawan nyo. Ang soul nyo po is kayang-kayang gamutin ng mga guides nyo. Kasi pwede pong dali ng mga guides nyo, ang souls nyo, kung saan nila alam kung saan ka makakapag-relax. Pero ang physical mo, alam mo kung saan, sa kama. Okay, pahinga ka. Tulog mo yan. Pahinga mo yan. Or pumunta ka somewhere na magandang ambience. Ganun. Okay? Huwag ka maglakas-lakasan. Wow! Oh. Yes, ang ganda ng card. Ang ganda rin ang first deck mo. First card mo dito sa deck na to. Hope and Foundation Achievements. Wow, congrats. Ang bongga mo dito Wait lang, move ko lang yung card. Okay, so hope. Hope, give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Oh, diba? Sabi nyo, lagi may kanta yan. Okay, so hope, Foundation Achievements, chakra, sacral chakra, and light. Okay, 4 cards ang bumaba. So, hope. So, andun yung hope, no? Na talagang kayo, maraming pag-asa. Kumbaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Dito, collective, no? Kumbaga, kung meron ka mang struggles na pinagdadaanan ngayon, challenges, which is normal lang naman po yan dahil buhay po tayo, talagang ang pagsubok po ay talagang kabuntot natin. And kung i-apply ko naman po yan sa spiritual, no, is andun din yung hope na kumbaga, kung lalo na to sa mga baguhan po na healer, no, kumbaga na andun po yung parang nagmamanifest ka dito na magkaroon ka ng ganito, gusto mong maging ganito, maganda naman yung intention mo, so kaya antayin mo lang, kumbaga patient lang talaga ang kailangan, pasensya lang talaga, no? Huwag kang magmadali kasi hindi po nadadala sa madalian yan. Okay, kung talagang it's for you, talaga ibibigay sa'yo yan ni God, no? Kumbaga, pagka hindi para sa'yo, hindi bubukol, hindi uukol, kundi basta ganun, hindi bubukol. Ganon. So, antayin mo lang, okay? Pero, yung kakayanan as a healer talaga is talagang ikaw na yun no, nakatatak na yan sa'yo na talagang binigay na sa'yo ni God yan. Kung ito man is calling, kung ito man isa sa bloodline nyo, kumbaga yan, hindi naman mahalaga. Basta ang importante dito is andyan ka, binigyan ka ng mission ni God, no? Kasi alam niyang kaya mo, no? And alam niyang magagawa mo naman ang tama yung mission na binigay niya sa'yo. So dahil dyan sa hope na yan, andun din yung hope na gusto mong magkaroon ng panibagong buhay, which is talagang magkakaroon dyan sa Foundation Achievement, no? So lahat ng mga minamanifest mo noon, no, eto na, this is the time na para makuha mo yan. Kasi you're a light worker no?
So dito is sinasabi dito na light worker and divine healer, yung mga ganyan, manggagamot, albularya, mananambal, o ano man, no, babaylan, yung mga ganyan. So, nandun ka. So, and dito is sinasabi din na as a good news para sa iyo collective, is sinasabi dito na yung inaasam-asam mo na magkaroon ng dream house, harmonious family, blissful life, yung abundance is talagang on point, talagang magkakaroon at magkakaroon. Or nararamdaman mo na sa ngayon, then antayin mo pa yung ibang parating. May paparating pa. Kumbaga itong nararamdaman mo ngayon is pasimula pa lang. Parang wina-warm up ka pa lang. No? So, pagka nakikita ni God na nagiging maganda ang outcome at naalagaan mo naman yan, nadadala mo sa maganda, is darating, marami pang darating. Okay? Tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Ganun lang talaga. Okay? O, diba? Prosperity begins. O, diba? Nakaano pa siya dito sa foundation achievements. Naka-helera po siya. No? So, prosperity begins. O, bongga. Diba? So, from prosperity, from word prosperity, syempre, kailangan ko pa bang i-ano yan? Kailangan ko pa bang, anong tawag doon? Kailangan ko pa bang i-explain? Parang no need na, ano. Kasi, kumbaga, pag prosperity is talagang ando na yung magkakaroon ka na ng kasaganahan sa buhay. Na talagang ando na yung sigurado na, kumbaga, magiging fruitful yung life mo this time. Patay ng isa. Yun. Wow, spiritual strength. Bongga. O, diba? Sabi ko sa iyo eh. Kumbaga dito talagang, especially yung ano mo dito, no? Yung third eye mo is talagang active na siya, no? And, ito lang ang gusto ko dito sa card na to. Talagang daming imaheng lumalabas. Talagang kinakausap ko nitong card ko na to eh. Okay, so dito, no, is sinasabi talaga dito na yung strength mo dito is talagang ang lakas na. Yung third eye mo dito is talaga ang lakas na rin. And kumbaga, ito, yung psychic abilities mo dito, no, is talagang, andito na yung nag-aano ka, nagkakaroon ka ng vision, prophetic dreams, actually, nakakapasok ka na rin dito sa mga portals, yan, Matrix, yan, yung mga ganyan. Ito na yung nakikita ko dito sa spiritual strength. So, nandito yung talagang happy sila, oh. Alam mo yung universe dito is talagang well-guided ka. Happy sila, lahat sila nakasmile, oh. Yung mga gabay mo, andito. Okay, so, congratulations kasi andito sila talaga to, ano sila eh, nakapaligid sila sa'yo dito eh. Nakapaligid sila sa'yo, no, na talagang andun yung inaangat ka nila, no, para lalo kang magkaroon ng kumpiyansa, maging ano ka, maging mas dedicated ka dito sa ginagawa mo spiritual. Ganda ng card mo ngayon. Ano ngayon? October 2. Ganda ng card. So, ito is, kung hindi man ito mangyari sa ngayon, pero within this October to, gusto ko sana ito is closed for month of October, no, na mangyayari sa'yo. Okay? Kasi yung mga reading ko to, kung month of October, month of September, month of ano, gusto ko sana ganun nakalak sa ganun. Pero this is a general reading and this is for ano ha, all zodiacs, no? Wala po tong kung Capricorn, kung Taurus, kung Leo, wala pong ganun. Lahat po ng zodiacs to. And general timeless reading po to. Okay? So we have stand your ground, conflict and defeat, and harmony. Okay. So kailangan mo lang talaga ditong lumaban. Okay? Kailangan palabad ka dito, kailangan matapang ka dito. And always kumbaga, sundin mo kung ano yung mga, sundin mo yung path, no, na tatahakin mo para hindi magkaroon ng mga conflicts, hindi ka magkaroon ng kabiguan, hindi ka magkaroon ng, kasi dito is talagang merong labanan dito, no? Kung hindi ka man nakakapagpasapi dito,
I mean, kasi 'di ba meron po mga healers na nagpapasapi. So ikaw is more on healing, pero kumbaga inahayaan mong yung guides mo ang makipag-combate. At the same time, ikaw din nakikipag-combate ka dito, pero hindi ka nga lang katulad ng iba nagpapasapi na talagang akto, no? So dito, ang kagandahan lang, kumbaga, parang smooth mo siya na nahihil, no? Kasi kumbaga, through parang basbas ni God is gumagaling agad yung mga pasyente mo. Okay, so ang kailangan mo lang talaga dito is more focused, no? Para mapagtanggupayan mo yung ginagawa mo as a healer. Para hindi ka maano, hindi ka rin magkaroon ng problema. Kasi maraming maraming pagka ganyan kasi nanggagamot kayo talaga, yung atake dito is spiritual to spiritual, no? So make sure na pagka nanggagamot po kayo, meron kayong kandila na para sa sarili nyo. No, wag po kayong magtatawas or maggagamot ng walang kandila na nagre-representa ng sarili nyo. Okay? Kasi ano po yun, kayo po yun eh. Kayo po yung kandila na yun. So, parang doon mapupunta yung mga energies or sila yung mag-guide, no, para ihatid kay God na kailangan mo ang presence nila and yung powers nila or yung basbas nila pagka nanggagamot ka. Just make sure na meron ka sariling candle. Okay? Sarili mo at bukod yun doon sa ginagamot mo. Okay? So, we have the authority. Authority. Oops. Wow, ang ganda. May power. And, what's this? Tcharan! Patience and planning. Okay. So, we have the authority, power, and patience and planning. Okay, so, hindi naman porke ikaw may talaga namang napakalakas na nakakayanan pagdating sa panggagamot, is, andun na yung parang sige-sige na lang, no, na parang, kaya ko yan, ganito, ganyan, ganito, ganun. Hindi. Okay, so yung authorities, andyan na rin, na kapag andyan na yung kaya mo ng, parang, mag-command, no, or utos dito sa mga, more especially sa mga elementals, na kung meron mong sumasalbahe sa mga patients mo, sa mga pasyente mo, no, sa mga taong ginagamot mo, is na andun na kayang-kaya mo na silang hawakan or kayang-kaya mo silang mapasunod, yung ganon. Pero always make sure na andun pa rin yung pagpaplano, no? Hindi kasi porque meron ka na ganyan talagang kakayanan na makipag-usap, no? Kasi dito is nakikipag-usap ka na eh. And pinagbibigyan ka naman nila, no? Ako kasi po is ganun din, no? Especially po pagka elemental, nakita kong elemental lang po yan, kakausapin ko lang po yan, no? Ako po kasi pagka walk-in is sa papel, pero pagka online is itlog po gamit ko. So pagka ako po ay kumausap through paper, especially sa mga walk-in, alam po rin yan ng mga clients ko, ng mga patients ko na nagwo-walk-in, na talagang pagka nakita ko takiusap ako na tanggalin, no, is tatanggalin po nila yan, no? Ihihingi nyo lang po ng tawad, humingi lang po kayo ng tawad, kayo na po humingi ng kapatawaran para doon sa pasyente nyo. Pero mas maganda po pag once na totally na-cleanse na po yun, nagawala na po yung sakit, hingi nyo rin po ng tawad yung pasyente nyo doon sa ilim, lalo na po kung nakasagaban siya or nakapanakit siya. Pero kung halimbawa pinaglaruan lang, depende na po sa inyo yun, ano? Kasi po ako is nakakapag-communicate po ako sa mga ganito. So, alam ko po kung ano po yung ginawa o hindi nung mga elementals dito sa pasyente. So, saka nakikita rin naman po yun sa tawas, no? Kung nadaganan, no? Or nasipa, mga ganyan, nabuhusan ng tubig, mga ganyan, or hindi naman sinasadya, natabig, yung ganyan, pero big deal na po yun sa mga elementals eh. So, ganun lang po. Pag hihingi nyo lang din po kasi po hindi naman po lahat ng elementals is
masasama. Syempre kahit naman po sino pagka nasaktan, talagang masasaktan, talagang yung iba is talagang gumagante. No, so ito mga elemental spirits is talagang may mga ganong ugali. So yun lang po ang kagandahan, kung maganda naman po kayo makiusap, no, mga healers, collectives, is talagang pagbibigyan naman po kayo niyan, no. So ganun po ang gawin nyo. Kailangan lang po dito is pasensya, and kailangan nyo pong pagplanuhan ang lahat ng kinikilos nyo pagka kayo po ay nanggagamot. And pinaka the best key sa panggagamot po talaga is ang makipag-usap kayo sa Panginoon at lagi po yung humingi ng pahintulot sa Kanya. Yun po pinaka matinding susi para po sa ikatatagumpay nyo po sa panggagamot. Okay? Okay, so here, wait, let's see. So I think this is last deck natin. Tingnan ko kung ano nagagawa ko doon sa isang card ko. Bihirang-bihira akong gamitin yung isang card ko na yun. Pero let's see kung ano yung makukuha natin dito. Cute ang Archangel ko. Nandiyan na si Archangel ko. Meron ako niya pakpak niya na andun pa sa altar. Didikit ko pa siya dyan. Kasi kanina lang siya dumating. Kaya lang kami nagkita. So, bukas ko siya ayusin. Pero nadasalan ko na po sila. Ang cute, no? May nga para siya mga miniatures. May katabi ng aking Santo Niño de Cebu. Shout out kay Santo Niño de Cebu. Sisiyolos na naman ang aking Santo Niño Hubad. Shout out din kay Santo Niño Hubad. At sa Santo Niño de Muntinlupa. Love you, love you. Kanya po akong mensahe para sa ating collective, please. Last shuffle. Pag ayaw na po bumaba, ibig sabihin po, nasabi ko na po lahat. Huwag po natin pilitin ng cards. Pag wala pong bumaba, wala po. Okay, so wala. Wala. Ibig sabihin, wala kayong dapat i-heal kasi talagang magaling na po kayo. Kasi that's hindi. Oh yes. Ano pala yan? Tarot card. Oracle card yan pero for healing. No? So, wala po. Wala po kayong dapat i-heal kasi magaling na po kayo. Okay. Magaling as in healed. Okay? Hindi magaling as in magaling na magaling. Ganun. I mean, hindi yung magaling na okay. Tingnan natin kung ano yung ganito. Pero kukuha lang ako dito ng 3 cards. Parang pang sarado ko lang sa aking reading for tonight, today, and today. Diba namatay na yung candle ko? Ibig sabihin talagang tapos na. Okay. Charan! Okay. Okay, so find a new meaning. Find a new meaning. So, kukuha tayo ng ng angel number. So, sabihin ko sa inyo yung angel number, then search nyo kung ano ibig sabihin, and yun ang pinaka-meaning. Yun ang mensahe sa inyo ng angels nyo, ha? Make up a balance, be entirely realistic. Yes, kailangan nyo talagang ng balance. Okay? So, we have 9, 4. So, maybe ikaw ay pinanganak ng, ano ba yung 9? September 4. September 4. Or 1994 ka pinanganak. Ganun. So, kung meron ka mang kung meron ka mang mga gustong malaman, or meron ka mga katanungan, o meron ka mga inaantay na resulta, o anuman, no, is antay ka siguro mga 9 weeks or 9 months. Ganyan. Ayun na, magsalita na naman ang card ko. Okay, last shuffle. Okay. Last shuffle. Last card is
Aray. 3 ang binuga. Okay, so we have, ano to? It is almost going too fast. Wow, transformation kaya ito. Take a stand, follow your energy. Yes, take a stand, follow your energy. And find your center. Okay, so dito is, ang number, okay, angel number, no? Okay, so sinasabi dito as your angel number is 9415. Okay, so search nyo po yan sa Google kung ano po yung mensahe. Search natin. Wait, sinerch na agad. Okay, so yun nga, i-ano ko muna to, no? Kumbaga, it's almost going too fast. So, yung result na inaantay nyo, na sinabi ko kanina na pwede nyo makuha in 9 weeks or in 9 months, pwede mas mapabilis, mas mapaaga. And kailangan nyo talagang, yung energy nyo, no, is, ano lang, hindi naman talagang totally kailangan sundin nyo kung ano yung energy nyo. Kung meron na po kayong low energy ba, kailangan nyo na pong kumilos, kailangan nyo na pong mag-cleanse, no? Kailangan nyo na pang buhayin ulit yung energy nyo. Hindi po pwede kayo manggamot ng may low energy. Kailangan dito laging high. Okay? Kailangan lagi kayong malakas. Kung meron man kayong panghihina, ay magpahinga po muna kayo. Huwag po muna kayo manggamot. Okay? So, find your center. So, alamin nyo po kung ano po ba talaga ang kailangan nyo mga dapat gawin. Kasi minsan, andun yung akala nyo okay kayo, pero hindi. Or parang okay kayo dun sa ganong sitwasyon, pero hindi pala. So, kailangan dun is, alamin nyo kung masasagawaan nyo ba ng tama yung mga pinagagawa nyo, or baka dahil dun, kaya kayo nagkakaroon ng low energy. No? So, kailangan dun is, wag po nating isiksik, or wag nating puwersahin. No? Wag muna. In time, darating po yan. Okay? Wait. Tignan natin. 9415. 9415. Angel number. Wow. So, it's a personal growth and development are essential to relationships. Okay, so ano nyo na lang po yan, ano, i-google nyo na lang po yan, pero yan po yung sinasabi dito sa 9415. So, it's a personal growth and development are essential to relationships. Okay, so keep seeing angel number 9415 is, kumbaga, okay, so sinasabi dito na ma-overcome nyo yung mga problema nyo. Okay, so parang sinasabi rin dito na magiging healthy po kayo dito. Pero, i-ano nyo pa rin, ano, para malaman nyo po yung talagang mga meaning ng mga angel numbers. So, ito sa iyo collective is 9415 ang binibigay ko na angel number. And, that's your reading for tonight, for today, for this afternoon, for this morning, kung ano man. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. And sa mga naka-resonate, please paki-subscribe po ang ating Angel Whisper 11 YouTube channel. And sa mga, paki-like and share po pala. Sorry. Paki-like and share, then paki-click po ang notification bell for more updates, no, para po masubaybayan nyo. And yung mga bago lang po dito, no, pwede po kayong pumunta doon sa pinakauna ko pong mga videos, sa mga uploads, para po masubaybayan nyo po yung, kung meron po kayo doon, no, for sure makaka-resonate kayo. Once na naka-resonate po kayo dito, malamang, lalo na po doon sa mga nakaraan. Kasi ito po is more on updates na lang po to, no, sa mga meron, and sa mga beginners na rin na healers. So, hindi ko po sure kung kailan po ako makakapag-love reading. Dito po muna ako tinutulak sa spiritual reading po muna tayo. Okay? So, thank you so much and God bless. Bye!